last night, somebody asked for my dick pic. So, nagpadala ako ng dick pic. It's a selfie of my dick. And she said, "Thank you." And I said, "You're welcome." Then I asked, "What is it for?" Sabi niya, pang my day daw. Okay, we have good pressure sa unahan. It's 33.5. We go, okay. Alright, we have 28 PSI sa rear. That's really good kasi yun ang kailangan ko ngayon sa kanya for today's ride. And I'm gonna tell you about my day. Okay, so today is Monday. Nag-alarm ako ng 4:55. Yun talaga yung alarm ko. Monday, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. Kasi yun yung mga araw na papasok ang anak ko sa school, yung bunso ko. My son is 12 years old, grade 7. Okay, let's do some bike check. So nag-alarm ako ng 4:55. And bumabangon talaga ako ng mga 5. So I have 5 minutes like from the alarm, tapos bago bumangon. Yun tinatawag na nag-i-in-in. Samantalang yung anak ko ay ang kanyang alarm ay 4:30, ang kanyang in-in ay 30 minutes. So kahit na nauna yung alarm niya, mas nauuna akong bumangon. Tapos pagbangon ko, so that's I go down 5. Meron na akong sinaing na nilagay ko na lang sa freezer because I have this thing about freezing the rice. But anyway, just for another video. Tapos ininit ko lang yung kanin para sa kanya. Okay, that's good. This should move. Kasi yun yung sa pins niya. Sa sliding pins niya. Okay, that's good. Hindi pa stuck yung pins. Bolts are good, axle is good. No leak. This is coming loose. Okay, so baguhin natin to. Kailangan to ay hindi loosen up. Ano bang kanya natural na posisyon? Ito. So dapat umangat ng konti. Okay. Okay, good. Headlights, good. So nagising ko ng 5, pinainit ko yung kanin. And then for easy cooking, meron kaming mga processed foods for breakfast. Ang gusto nung dalawa kong anak is Argentina meatloaf. So I'm not sponsored by Argentina, pero baka naman Argentina. Ayaw ng dalawa ng mga mamahaling meatloaf. So that this is moving, that's good. Secured, bolt is good. Nice. Forks, reset zip tie. Brake lever has pressure. Clutch is good. Hindi squeaky. Alright, side stand go up, side stand go down. Brake, okay, that's good. Connectors, bolts, no leaks, no oil, no marks. Oil filter. Okay. Wait, rear brakes nga pala. Okay, moving on the pins. That's good. Secure, no leaks. Kailangan ko na magpalit ng brake pads sa likuran. Nasa limit na. Okay. So yun, nagluto ako ng meatloaf. My son went down mga 5:15. Okay lang kasi naunang naligo yung sister-in-law ko kasi maaga din siyang pumasok. Tapos after maligo ng sister-in-law ko, ng aking hipag, saka pala naligo yung anak ko. Nung bata pa yung anak ko, yung bunso kong yung anak kong lalaki, ang bilis niyang maligo. Ngayong nagbibinata, mas matagal na siyang maligo kay ate niya. Nagbibinata na kasi, so nagpapapogi na, nagpapamacho, nagpapagandang lalaki.
para hindi matulad sa kanyang tatay na humanap ka ng pangit ang theme song. So nagluluto ako habang naliligo siya, tapos na-prepare ko na yung uniform niyan. Ako rin yung nagplan siya kagabi, polo, sando, pants, and then oh wait, malimutan ko, okay, umay na, shoes and socks para mapabilis kasi darating yung service niya ng 5:45, para mapabilis yung kilos niya. So pagkatapos niya magsuot ng kanyang brief, eh ako na nagmedyas sa kanya kasi nahihirapan siya magmedyas eh. So habang kumakain siya, minimedyasan ko siya. Tapos sabi ko, anak, bilisan mo na, darating na yung service mo. So by the time na nag-start siyang kumain, 5:35, meron na siyang 10 minutes. Then yung mami niya nagising na, bumaba na si Commander at nag-walking dito sa garahe. Ginagawa yun ni Commander kasi tinuruan ko siya na walking is one of the best things you can do for losing fat, burning fat, walking. So by the time na 5:45, hindi pa rin tapos kumain yung anak ko, hindi pa rin siya tapos magbihis ng maayos kasi siya ay nagse-cellphone. Sabi ko, anak, nandiyan na yung service, darating na yung service, at nga dumating na ang service naman namin. Abay na, on the dot, talagang pasok na pasok lagi sa oras. So 5:45, nandiyan yun sa harap ng bahay. Mag-text na yun, sir, nandito na po kami, ganyan. Tapos sabi ko, mag-reply naman ako, okay, sige, salamat. Actually, ang text pala ng service ng anak ko, nakakatuwa. Kasi palaging nagtatapos sa, ingat po kayo. So sabi ng service namin kanina, sir, nandito na kami sa labas, ingat po kayo. Sabi ko, okay. Nandito lang naman ako sa bahay, nagluluto, nagpapakana ng gamit ng anak ko. Ingat daw ako. Okay. So sabi ko, sige, palabas na. Nagtututbrush lang. Tapos yun, sa pagkatapos lumabas ng nakakatawa yung service ng anak ko. Lagi ang lahat ng text may ingat po kayo. Okay. Teka, magpapagas nga pala tayo. Nasaan na pampagas ko? Shit. 100 na nga lang yun. Mawala pa. Teka muna. So nakikwentuhan ko nga pala kayo about my day. So yun pala yung simula ng araw ko, diba? Yan. So by 5:45, umaalis na, pumapasok na yung anak kong bunso, 12 years old, grade 7. Tapos si Commander, tinatapos yung kanyang pag-walking. By 6 o'clock, gumising naman yung panganay ko. Yung panganay ko naman is 16 years old. Dalagang dalaga na. At dito lang siya nag-aaral sa Mapua, walking distance. Pero ngayon, ang anak ko ay naka-online. Yan, mga ganyang kalaki ang anak ko. Mas matangkad sa kanya ng konti ang anak ko dyan. But anyway, kung ano-ano napapansin. Gumising ang anak ko. Napuyat siya kagabi kasi gumawa ng sculpture at gumawa ng painting. Wow! Napaka-talented ng aking mga Junakis. So, good morning, Octavia. Mag-ride lang tayo ng konti for mental health. Sabi nga ng anak ko. By 6 o'clock, gumising na yung panganay ko. Sabi ko sa kanya, mag-breakfast ka na so you can log in kasi yung start ng class na is 7:30. Yung bunso ko naman, ang travel time daw niya is mga 40 minutes, 30 to 40 minutes. Darating siya sa school, tapos ang time din nila is 7:30. So, anong nangyari? From 6 o'clock, tumambay muna ako.
Kasi wala na akong gagawin eh. Naipagluto ko na ng breakfast. Hinihintay ko na lang si Commander. Dahil siya ay papasok ng opisina. So, naligo. Pagkatapos maligo, nagpasampay pa nga sa akin ang nilabhan ko kagabi. So, okay, yeah, sige. Inilipat namin yung sampayan sa likod, tapos nilabas ko sa garahe. Okay, nagligo, nag-t-shirt, nakapanty lang, gumagala sa loob ng bahay na nakapanty at naka-t-shirt. Yung t-shirt niya is yung t-shirt na pamasok. Okay, so 6 o'clock, maya 6:15. So nag-ano muna ako, nag-update muna ako ng mga emails ko, naghahanap akong trabaho, kaya nag-check ako ng emails. Tapos nakichika-chika muna, good morning sa aking pamilya sa Batangas, sa aking mga nanay, kapatid, tatay, ganyan. Chika-chika lang, nood ng TikTok. Nanonood ako ng TikTok na yung nagpo-post ng mga episodes ng Doctor House. Kasi gustong-gusto ko yung ano na yun. Gustong-gusto ko ang Doctor House. Saka natin pagkwentuhan ng Doctor House. Pero ang gustong-gusto ko sa Doctor House right now is si Dr. Adams. Yung pumalit kay 13. 13 is a really hot chick. Tapos ngayon itong si Dr. Adams is a really hot babe. Jesus Christ. Ang ganda ng dalawang yun. Super hot. But anyway. Saka natin pagkwentuhan ng mga hot babes and hot chicks ng Doctor House, si 13 at saka si Adams. So 6:30, medyo nabobore na ako sa pinagagawa ko sa social media. Wala namang kapararakan ng mga nakikita ko. So hanggang sa pagdating ng 7 o'clock, ang anak ko, nakita ko tulog sa sofa. Sabi ko, anak, bumaba ka para matulog? Gising na. At baka malate ka sa 7:30 online mo. Well, sabagay, online naman yun. So magla-login lang siya kahit nakapantulog. Ang misis ko naman ay hindi na iingli. Sabi ko, okay, nagpapatuyo ng buhok. Nagpapatuyo ng buhok si Commander. Kasi nasa tapat ng electric fan. Okay. So, standby lang ako. Pinagawa ko ng ako na yung naggawa ng breakfast uli ng anak ko kasi hindi pa bumaba lang siya para matulog. Tapos naglinis ako ng labas, nung dirty yung laundry area, naglinis ako nung mga kinainan, tapos nililig kasi nga ang alam ko, ihahatid ko si Commander sa office. So lilinisin, nagwalis ako, nagpunas ng sahig. Habang ginigising ko yung panganay ko para hindi malate sa kanyang online. Aba mamaya ay tanong sa akin, Commander, uy, anong oras ng pasok nito? Si CJ daw. Sabi ko 7:30. Oh, 7:34 na. So ginising namin, Jay, gising na anak, late ka na. 7:34 na. So pinakuha niya sa akin yung laptop niya, pinaset up niya sa akin yung laptop niya sa lamesa. Puyat kasi na natulog na, mga alas 3 na kasi yung kanyang painting tsaka yung kanyang sculpture. So grade, grade 11, senior high. So tinulungan ko na. Tapos mamaya masabi ko, di nakalagi na yung anak ko, nagkaroon ng technical problems yung kanyang headset, inayos ko pa, sabi ko, reconnect mo na lang, ganyan. Sabi, nakita ko yung asawa ko, nakasalampak pa rin doon, nagpapatuyo pa rin ng buhok, ay 7:40, ano ba, magsa 7:40 na. Sabi ko, ay 8 o'clock ang oras na sa office. Sabi ko, drive pa kita, baka maabutan tayo ng traffic, papasok ka ba? Sabi niya sa akin, work at home ako ngayon. Ay anak ng tinapa. Ang nangyayari kasi, kung siya ay work on site, ihahatid ko siya, makakabalik ako ng bahay ng mga 8:30, and then asikasuhin ko naman yung ibang mga gawain sa bahay, maghahanap na uli ako ng trabaho online, mag-check ng emails, magpapa-interview ako online, ganyan. Tapos pagdating ng lunch break, asikasuhin ko naman yung lunch break ng dalaga ko kasi nandito nga siya sa bahay. Ngayon, hindi pala papasok si Commander. So, hindi siya sa bahay.
Kaya sabi ko, okay, since nandito ka sa bahay, hindi ako pwedeng mag-ingay kasi may mga meeting ka, magra-ride na lang ako. Kaya ako nandito ngayon. Wala, akyat agad ako sa taas. Suot ko yung leggings, sinuot ko yung leggings ko, sinuot ko tong safety pants ko, nagsuot ako ng yan, hoodie lang tong ngayong suot ko ngayon kasi gagala lang, iikot lang naman tayo. Pero may may suot ako sa loob na body armor. Tapos anong tawag dito, prepare ko na tong helmet ko, prepare ko na yung mga phones ko, susi ko, yung documents ng bike. Lalabas ako, sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, eto naman, magra-ride lang, nandito ka, hindi ako pwedeng mag-ingay, hindi ako pwedeng maggawa-gawa dito sa bahay. So, ga-ride ako. Sabi niya, hindi naman kita tinatanong dahil ayaw kitang mag-ride. Tinatanong kita kasi kung saan ka pupunta, may magpapabili ako. Sabi ko, no. Saka ka naman pabili. Mamaya ka naman pabili pagbalik ko. Ayokong pumunta somewhere tapos may bibilhin tapos bibitbitin ko. Wala nga akong bitbitan. Ayun. But kung natuloy siya sa work on site, so yun nga, until 12 nasa bahay ako mag-aaskaso ng anak ko na nasa bahay. Tapos darating uuwi yung bunso ko mamayang hapon, then prepare ng dinner and blah 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 blah, yun, going back to sleep. Yun na yung araw ko. Ngayon kung sakasakaling nasa on-site yung aking dalaga, which is sa Wednesday and Thursday, Wednesday naman is online naman yung bunso ko, so ganoon na naman ang routine ko. Ako naman ang yung bunso naman ang aalagaan ko sa bahay, ang aking i-assist sa bahay. Minsan may mga technical problems, internet issues, connection issues, camera issues, mga ganon. Minsan nagpapatulong sa kanyang subject. Ngayon Thursday lang talaga yung tipong wala silang lahat sa bahay. Nasa on-site si Commander, coding ang sasakyan, so hindi ko siya hahatid. On-site ang dalaga ko, on-site ang bunso ko. So pag Thursday nakakalabas talaga ako, nakapag-ride talaga ako. So that is my day. That is my Monday. So tomorrow, kwentuhan ko naman kayo about my Tuesday, and the next day, my Wednesday, my Thursday, and my Friday. Pero darating yung panahon na magbabago lahat to kapag nakabalik na ako sa trabaho. Pero ngayon, magpapagas muna tayo. 100 lang.